Mga minamahal na anak ng Diyos Ama, mga ginigiliw na kapatid kay Kristo, mga patuloy na inaalaya ng Espiritu Santo, tayo'y magalak, magpuri at magpasalamat sa ating dakilang Diyos na buhay sa araw na ito na ating ipinagdiriwang ang ika-12 taong anibersaryo ng ating gawain, ang Kapatirang Divine Mercy at ang pagkakahirang ng banal na Espiritu sa ating minamahal na Apo Conching ang Kinalugdan. Bilang isang pamilya, sama-sama po tayong magpasalamat sa lahat ng mga biyaya at pagpapalang ating nakakamtan sa buhay at kagalakan na sa ating ipinahihiram, sa mga kahiwagaan ng ating nasisilayan at maging sa mga pagsubok at pagdalisay sa buhay na kailanman di niya tayo pinababayaan at ito ay ating nahuhulagpusan. Higit sa lahat, sama-sama po tayong magpuri at magpasalamat sa biyaya ng kanyang Espiritong Banal na patuloy na sa atin ay tumatanglaw at gumagabay. Sa pamamagitan ng kanyang kinalugdan, ang ating minamahal na Apo Conching, gayon din po naman magpasalamat din po tayo sa mga gawaing kanyang alay, ang Kapatirang Divine Mercy. Sa banal na misa din pong ito ay sama-sama nating ipanalangin ang buong mundo, ang parating na pambarangay na halalan, ang bawat may karamdaman, ang mga may pinagdaraanan sa buhay, ang ating parokya, ang bawat pamilya, ang buong Kapatirang Divine Mercy sa pangunguna ng ating mahal na Apo Conching, mga alagad, CAPS, mga anghel, tagasunod at pasyente. Nawa ay patuloy na manatili ang pagmamahalan, pagkakapatiran, kapayapaan at kagalakan. Kaya't sa saliw ng awitin ng mga koro, buong galak at puspos na magpasalamat tayong lahat, ipagdiwang ang banal na misang ito na pangungunahan po ng ating minamahal na Kura Paroko, Reverend Father Pete Sichon. Ang lahat po ay magsitayo. Nagkatipon sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Magandang umaga sa inyo lahat. Magandang umaga rin po, Father. Pakibati muna mga kapatid natin, ibigay ang kagandahan ng umagang ito. At pakibati sila ng happy 12th-year anniversary. Sige po. Maraming salamat. Ngayong araw na ito ating purihin, pasalamatan ang Diyos Ama sa katapatan niya hanggang ngayon sa bawat
isa sa atin. Pakiyuko ang inyong mga ulo. Ibulong natin sa Diyos na pasensya na, Panginoon, sa aking mga pagkukulang.
Pagkat ikaw lamang ang banal, taas-taasan at ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo, ng Diyos Ama, ng Diyos Ama, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos ang palakpakan natin ang Panginoon. Manalangin po tayo sa ating butihin at tapat na Diyos. Diyos Ama, sa oras na ito, kinikilala ka namin bilang iisa at tunay na Ama. Sa iyong pangako, nananatili ang iyong katapatan na hindi mo po kami kailanman iiwan. Kaya tanggapin mo ang kaloob namin, pagpupuri at pasasalamat sa iyo sa umagang ito. Sa ngalan ng aming Panginoon, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Lahat po ay magsiupo. Ayon kay Propeta Sirach, ang dalangin ng mga mapagkumbaba ay lumalampas sa mga ulap tungo sa Diyos. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Sirach. Ang Panginoon ay Diyos ng katarungan. Wala siyang itinatangi, maging sinuman. Hindi siya kumikiling kanino man laban sa mahirap. Sa halip, agad niyang dinirinig ang mga naaapi. Lagi niyang dinirinig ang daing ng mga ulila. At ang pagsusumamo ng balong nagsasaysay ng nangyari sa kanya. Kinalulugdan ng Diyos ang maglilingkod sa Kanya ng buong puso. Ang panalangin nito'y agad nakaaabot sa langit. Ang dalangin na mapagpakumbaba ay lumalampas pa sa mga ulap at hindi tumitigil hanggang di dumarating sa ikinauukulan. Hindi humihinto hanggang di pinapansin ng kataas-taasan at iginagawad ang katarungan na nasa katwiran. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa pasasalamat di ako titigil, aking pupurihin kanyang mga gawa, kayong napi makinig matuwa.
people niya, yaong masasama, hanggang sa mapawi sa isip ng madla. Agad dinirinig, daing ng mga matuwid, inililigtas sila sa panganib. Ang sana sisipayo, ang walang pag-asa ay hindi binibigo. Mga lingkod ni Kay, kaniyang ililigtas, sa napagpupop siyang lumilikap. Ang tughang sa Diyos tumatawag, ay kaniyang inililigtas. Ang tughang sa Diyos tumatawag, ay kaniyang inililigtas. Sa ikalawang pagbasa, sa pagharap niya sa kamatayan, ipuputong kay San Pablo ang isang korona bilang hantungan ng lahat ng kaniyang mga hirap at sakripisyo. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni San Pablo Apostol kay Timoteo. Pinakamamahal ko, ako'y iaalay na. Dumating na ang oras ng pagpanaw ko sa buhay na ito. Puspusan akong lumaban sa paligsahan. Natapos ko na ang dapat kong takbuhin. Nananatili akong tapat sa pananampalataya. Kakamtan ko na ang korona ng tagumpay, at sa araw na iyon, ang Panginoon na siyang makatarungang hukom ang magpuputong sa akin ng korona. Hindi lamang sa akin, kundi sa lahat ng nananabik sa muli niyang pagparito. Walang sumama sa akin nang una akong humarap sa hukuman. Pinabayaan nila akong mag-isa. Patawarin nawa sila ng Diyos. Ngunit pinatnubayan ako ng Panginoon at binigyan ng lakas upang maipahayag sa mga hintil ang salita. Nailigtas ako sa tiyak na kapahamakan. Ang Panginoon ang magliligtas sa akin sa lahat ng kasamaan, at siya rin ang maghahatid sa akin sa lahat ng kanyang kaharian sa langit. Purihin nawa siya magpakailanman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang lahat po ay magsitayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, sinabi ni Jesus ang talinghagang ito sa mga taong ang tingin sa sarili matuwid
at humahamak naman sa iba. May dalawang lalaking pumanhik sa templo upang manalangin. Ang isa ay pariseo at ang isa na may publikano. Tumindig ang pariseo at pabulong na nanalangin ng ganito: O Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo pagkat hindi ako katulad ng iba, mga magnanakaw, mga mandaraya, mga mangangalunya, o kaya katulad ng publikanong ito. Makalawa akong nag-aayuno sa loob ng isang linggo. Nagbibigay ako ng 10% ng lahat kong kinikita. Samantala, ang publikano'y nakatayo sa malayo, hindi man lamang makatingin sa langit, kundi dinadagukan ang kanyang dibdib at sinasabi, O Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Sinasabi ko sa inyo, ang lalaking ito ay umuwing kinalulugdan ng Diyos, ngunit hindi ang isa, sapagkat ang sino mang nagpapakataas ay ibababa, at ang nagpapakababa ay tinataas. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang lahat po ay magsiupo. Minsan pa, magandang umaga po sa inyo lahat. At bilang pananatili ng ating pasasalamat, minsan pa, palakpakan natin ang Panginoon. Buo sa ating puso at kalooban na siya ay ating pinupuri ngayong oras na ito. Maglilimang buwan na po ako dito sa ating parokya. At ako'y nagpapasalamat na nanatili po ang magkakaisa natin. Nung banggitin po sa akin ni yung pong pari na pinalitan ko, yung gwapo, banggitin sa akin ang tungkol sa ating krusada sa Divine Mercy. Pero siyempre, mas gwapo ako dun. Huwag niyong sabihin sa kanya. Hindi siya papayag. Nasabi niya at naikwento ang kapatiran dito. At nasabi rin niya ang tungkol kay Abu Kotse. So, excited kong makita kung sino nga si Abu Kotse. Ang una kong in-expect, matangkad siya. Ay ba naman, nang makita kami, hanggang dibdib ko lang pala. Napakaliit. Oo. Saan nga ba nag-uumpisa ang malaki, kundi sa maliit? Sa ating nabasang ebanghelyo, malinaw po nating narinig. Ang sino man ang nagpapakataas ay ibababa, at sino man ang nagpapakababa ay tinataas. Ang mga taong nagpapakababa ay mga taong maliliit, at ang mga taong maliliit, sinasabi ng ating Panginoong Hesus, ay kaniyang kinalulugdan. Amen? Kaya't sabi ko po, patuloy ang pasasalamat ko sa Diyos Ama sa oras na ito dahil sa isang maliit na tao. Ibig sabihin, nagpapakababa, ay nananatiling tumataas ang antas ng ating paniniwala at pananampalataya sa Diyos.
12 years old na ang kapatiran natin dito. Sa lipunan, ang 12 taon gulang na bata ay tinatawag nating batang nasa wastong kaisipan o tinatawag nating age of reason. And whenever we say age of reason, this child can have a clear and a wide knowledge of what and who he or she is. Ang 12 taong gulang na bata ay nasa tinatawag nating age of reason dahil mayroon na siyang malawak na kaalaman kung ano ang tama at mali, kung sino siya at kung ano ang kinalalagyan niya. Ito ang nakikita ko sa 12 taon na anibersaryo ngayong araw na ito. Simple lang po. Kayo, ang buong kapatiran, ay nasa tunay at tamang pag-iisip kung saan kayo sa mata at kaharian ng Diyos. At nasaan po tayo? Patuloy na nasa ilalim, patuloy na nasa ibaba, patuloy na nagpapakumbaba. Hindi natin itataas kailanman ang ating mga sarili dahil ang Panginoong Diyos mismo ang nagsabi, kapag tayo ay nagpapakababa, siya na mismo ang sa ating magtataas. Kaya sa ating banal na kasulatan, makikita po ninyo ang malinaw na pagpapahayag ng Panginoong Hesus sa pamamagitan ng isang istorya na mayroon daw po 2 lalaking pumanhik sa templo upang manalangin. Ang isa ay pariseo. Ang mga pariseo, sila po yung mga tapat na tumutupad sa kautusan ni Moises, sa batas ni Moises. At siya ay tumindig at ang sabing pabulong sa Diyos, O Diyos, papasalamat ako sa iyo sapagkat hindi ko katulad ng iba. Nagpapasalamat pero itinataas naman niya ang sarili niya. Yung iba magnanakaw, yung iba mandaraya, yung iba mangangalod niya. O kaya, ito pa po, mas eksakto ito eh. O kaya katulad ng publikanong ito, inihambing na niya ang sarili niya. O he differentiated himself to the other person. At kabaliktaran naman po, ang publikano naman, nang siya ang magdasal sa Diyos, sabi niya, hindi man lang makatingin sa langit, kundi dinadagukan ang kanyang dibdib at sinasabi, O Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Si Apo Conching at ako, hindi naman po kaila, inaamin namin ang aming pagkamaliit, inaamin namin ang aming mga kahinaan. Pero ang kagandahan ng pag-amin at pagkilala sa kahinaan o pagkamaliit natin bilang tao ay ang pagkilala sa malaking Diyos na kaya niyang punuin, na kaya niyang ganapan ang anumang ating kakulangan. And this is indeed our God. This is our faithful God. God simply promised us that I will be your God and you will be my children. Ako ang magiging ama niyo at kayo ang magiging anak ko. Ang ibig sabihin nun, kapag ang mga malilit na bata ay nadadapa at maririnig nating umiyak, ano po ang gagawin kaagad ng magulang? Itatayo. Itatayo. At sasabihin, tahan na. Dahil naitayo na kita. Sige, lakad ka na uli. Sige, laro ka na uli. Sige, maging masaya ka uli. Ang Diyos ay mailalarawan sa pamamagitan ng pagtatayo niya tuwing tayo ay nadadapa at
umiiyak sa Kanya. At ang pag-iyak natin sa Diyos ay hindi lamang pag-iyak ng isang may isip o may edad na bata, kundi isang pag-iyak ng isang nasa sapat na pag-iisip na tunay ngang nangangailangan at kumikilala sa tunay na pagmamahal na maaaring makapagpaganap sa anumang kahinaan bilang tao. Kaya sa pamamagitan ng banal na kasulatan na ipinahayag ng ating Panginoong Hesus, makikita natin na tunay ngang kinalulugdan ng Diyos ang mga taong nagpapakumbaba, ang mga taong hindi mayayabang, ang mga taong hindi bilib sa sarili. Kaya't ang hamon ng ating banal na kasulatan sa linggong ito na nagkataon, anniversary rin natin dito, ay huwag tayong masyadong maging bilib sa sarili. Sa halip, aminin ang ating sariling pagkakamali. Huwag masyadong bilib sa sarili. Aminin ang pagkakamali. Sa halip, kapag tayo gumagawa ng tama, doon tayo lalong nagpapakumbaba. At kapag tayo nakagawa naman ng mali, doon tayo hihingi ng paumanhin, pasensya o kapatawaran sa Diyos. Nagrereklamo raw po minsan si Judas sa ating Panginoong Hesus. Bakit ka naman ganyan? Unfair ka naman. Si Pedro, 3 beses nagkasala sa iyo, magdamag. Magdamag lang yun. Ako, isa lang, minsan lang. Ba't siya pinatawad mo? Sagot daw ni Jesus, humingi kasi siya ng kapatawaran. Si Judas, hindi. Tayo, kapag anumang kabutihan ang ating ginagawa at buong pagpapakumbaba natin itong ginagawa sa ngalan ng ating Panginoong Hesus, tayo ay Kanyang itataas. At kapag naman sa mga kamalian natin, inuulit ko po, we can simply say to our God, kagaya ng publikano, O Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Kaya't sa oras na ito, ang marapat nating gawin ay ang pagkakaroon ng isang mapagkumbabang kalooban, puso at kaisipan. Kahit na tayo nakakagawa ng tama at mabuti, lalo tayo dapat nagpapakumbaba. Alam niyo po, pagmasdan niyo si Apo Conching, 5 buwan pa lang ako dito, parang lalo siya lumiliit. Siguro, hindi lang dahil tumatanda na tayo. Ang tumatandang tao, tumataas po siya o nakukuba. Lumalaki siya o lumiliit. Ang tumatanda na, lumiliit. Alam niyo po bakit? Yan ang tinatawag nating wisdom in old age. Ang ibig sabihin, kapag tayo ay lalong pagdumadami ang ating kaalaman, karunungan, at habang lumalalim ang ating pananampalataya, doon po tayo lalong yumuyuko sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Amen? Kaya't sa ating selebrasyon ngayon, patuloy nating ihayag ang pagpapakumbaba sa Diyos. Mayroon pong isang istorya tungkol sa mag-ama na naglakbay sa malayong lugar na kung saan ang ama isinakay ang kanyang anak sa kabayo at siya ang naghatak sa kabayo. At nang makita ng mga tao ang mag-ama, sabi, walang galang na batang to. Hinayaan niya maglakad ang tatay niya. Anong ginawa ng anak sa butihing nasa niya? Bumaba siya at naglakad. Ang tatay niya ang pinasakay niya sa kabayo. Pagdating naman sa susunod na kanto, hayan na naman ang mga tao. Nagsalita na naman. Ano ba namang klaseng tatay to? Walang malasakit sa anak. Pinabayaan niya maglakad ang anak niya. Nagmalasakit ang ama noong una sa anak. Pagkatapos may sinabi pa sila. Nagmalasakit naman ang anak sa tatay. May sinasabi pa rin sila. Ang ginawa ng mag-ama, sumakay sila pareho sa kabayo. Silang dalawa. Pagdating naman sa susunod na kanto, may nakakita na naman. Ano ba naman ang mag-amang to? Hindi na naawa sa kabayo.
para sa kabutihan nila dalawa. At wala naman sabi ang mga tao, pilit pa rin may sinasabi at may nakikita. Naasar ang magama, ang ginawa nila, bumaba na lang sila pareho, silang dalawa sa kabayo, at binuhat na lang nila ang kabayo. May sinabi pa rin, sira ulo pa lang magama to. Apo Kodsing, at sa inyo mga kapatid, mabuti man at masama ang gawin natin, sa ayon natin, at may mga taong pupuna at magsasalita sa atin. Dahil natural sa mundo ang tinatawag nating devil's advocate. But rest assured, this devil's advocate can also be considered as God's instrument for us to deepen our faith to Him. Opo, ang sinasabi ng iba, ang mga bagay-bagay na kuminsan nakakawalang gana, pag natin silang tignan sa paraang nakakasira sa ating buhay at minimiting na at mataas na nais nating makamit. Tingnan natin ang mga ito bilang mga instrumento rin ng ating Panginoong Diyos upang lalong mapalalim ang ating tunay na pananampalataya. At sa ganitong paraan, hindi kailanman titila ang kapatirang ito. Ako na po ang nagsasabi sa nakikita ko. Oo, hindi ito hahaba pa at darami pa ang taon na pagsasaluhan bilang anibersaryo nito. Bakit? Una, dahil ito ay nagsimula sa maliit na tao. Opo. Ang ibig sabihin, si Apo Kodsing, hindi siya nagsimula na may kataasan ng kalooban. But, with utmost humility and with contrite heart, she herself has founded this brotherhood or sisterhood or a community of believers na nakabase mismo sa banal na kagustuhan ng Diyos. Manatili kang mali, Apo Kodsing. Ito ang masasabi ko bilang wali mo, bilang nakababatang kapatid, kahit na mukha akong mas matanda kaysa sa iyo. Manatili kang maliit, manatili kang nagpapakumbaba, dahil itataas at itataas ka ng Diyos. Pangalawa, tayo ay nasa edad na ng karunungan at mananatili ang prasadang ito, ang kapatiran na ito, dahil kayo ay mga tunay na alagad, ang bawat isa sa inyo, na naglalayong hindi lamang gumaling sa mga sarili pagkatao, kundi magpagaling din dahil alam niyong pinagagaling kayo ng Diyos Ama. Yan ang tunay na alagad. It is not what we receive, but realizing what we receive and sharing God's blessing to others. Ito ang pangalawang dahilan. Sabi nga sa isang text message, magpasalamat tayo, huwag lang sa mga bagay na tinatanggap natin, kundi magpasalamat tayo dahil tayo ang ginagawang instrumento upang tayo maging biyaya sa ibang tao. It is not what we receive, but it is what we give as we realize the blessings coming from God. At pangatlo, mananatili po ang kapatirang ito dahil wala nang iba kundi sa isang Diyos na tapat. Ang Diyos na tapat ay nangangako at nangako hanggang ngayon sa oras na ito na hindi niya kailanman kayo iiwan at pababayaan. Sabi nga, dumami na raw po ang tent sa labas. Dati raw po, last year, 2 lang. Ngayon, 4 na. Sa tingin ko, hindi lang magiging 6 o 8 sa susunod na taon yan. Basta't sumampalataya tayo sa katapatan ng Diyos. May biyaya po ba tayong natatanggap sa kapatiran o wala? Sa pangalan pa lang, biyaya na. Ibig sabihin, kapatiran, hindi ka pababayaan ng katabi mong yan. Hindi ka pababayaan ng katabi mong yan. Hindi ka pababayaan ng isang taong kahit na baka ngayong oras na ito, hindi mo alam ang kanyang pangalan.
Ang mahalaga, magkaisa kayo sa buhay panalangin ng buong pagpapakumbaba na ang lahat ay manatili sa kabila ng mga karamdaman, pisikal, spiritual, at pati na rin emotional na ating kasalukuyan pinagdadaanan. Ito ay isang bagay na masasabi nating tunay na kaloob ng Diyos. Ang kapatiran mismo ito. At pangalawa, may biyaya po ba tayo natatanggap sa Diyos? Meron. Maliban sa kapatiran, huwag niyong kalimutan ang biyaya ng paghilom niya sa ating mga nasugatan na damdamin, bunga ng ating mga kahinaan o tinatawag nating kasalanan. Pupunuin ka ng Diyos. Palalakasin ka ng Diyos. Hindi baling humihina na ang ating pangangatawan. Hindi, at yan ay mababaliwala kung higit namang mas malakas ang ating espiritu at kaluluwa. Kaya't ngayon 12 taon na. Nasa edad na tayo ng karunungan. At ang karunungan na ipinapaabot po ng ating mapagmahal na Ama ay isang taong nagpapakumbaba na sa aking umaasa higit sa lahat upang siya ay aking iangat. Meron po tayong kasabihan, the higher you fly, the harder you fall. Kailan tayo nagiging mataas, doon po lalong mas malakas ang ating pagbansa. Pero huwag din po nating kalimutan, mayroon din pong kasabihan, a person who sees with contrite heart his or herself with utmost humility, there is no other direction but up. Ang taong nasa ibaba, ang taong nasa ilalim, ang taong maliit, wala na pong ibang direksyon ng buhay niya, kundi ang pataas. Dahil kanino? Dahil sa katapatan ng Diyos Ama. Happy anniversary po sa inyo lahat. Happy anniversary, Apaching. At happy anniversary sa ating Panginoong Diyos. Minsan pa, pagpalain kayo ng ating Panginoon. Magsitayo po lahat, ipahayag ang ating pananampalataya, tayong lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkataong tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli at namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Pakiyo po muna ang inyong mga ulo. Pakumbabang hilingin sa Diyos ang isang bagay ngayong oras na ito. Hilingin po natin ang pananatili niya, ang presensya niya sa kapatirang nating ito. Na walang bibitiw sa ngalan niya.
Ama, pakumbabang tinatanggap po namin na maging alagad mo sa ngalan ng Panginoong Yesus. Hindi man po kami karapat-dapat. Ang mahalaga, lalo at lagi kaming nagsusumamo sa iyo. Umaharap ng may kababaan sa aming kaisipan, kalooban. Naway, lagi mo po kaming gabayan. Ano man po sana ang aming sabihin at gawin, ito'y mangyaring lahat sa iyong banal na kagustuhan. Hinihiling po namin ito sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsimpo.
Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain pati ng ating mga sarili ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Manalangin tayo. Ama naming lumikha, tunghayan mo po ang mga alay na aming inihahain sa iyong kadakilaan upang ang paglilingkod na aming ginagampanan ay humantong sa iyong lalong ikadarangal sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo Itaas sa rin. Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Pasalamatan Panginoon. po natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay lagi naming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa iyong kagandahang loob, kami ay iyong ibinukod upang iyong maitampok sa kadakilaan mong lubos. Kahit na ikaw ay aming tinalikdan dahil sa aming pagkasalawahan, gumawa ka pa rin ng magandang paraang may manguna sa amin para ikaw ay balikan. Kaya't ang iyong minamahal na anak ay naging isa sa mga taong hamak upang may kapwa kami makapagligtas sa aming pagkapahamak at pagkaligaw ng landas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiaw itong papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kahit sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu, hinihiling po namin na gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming mga anak mo ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya. Hinati niya iyon at iniabot sa kanyang mga alagad na ang sabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Hindi naman pagkatapos ng hapunan, kinuha niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Ibinigay ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya.
Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muli pagkabuhay ng iyong anak. Kahit iniaalay namin sa iyo itong tinapay na nagbibigay buhay at itong kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Maraming salamat, Ama, dahil kami ay yung minarapat na tumayo sa harap mo upang makapaglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Pasiano na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Kasama na ang aming minamahal na si Apo Conching. Ama, alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay ng may pag-asang sila ay muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaisa ni San Jose na kanyang esposo, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos namang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tumawag tayo sa Diyos Ama sa dasal na itinuro ng ating Panginoong Hesus. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban mo po ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat at anumang kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at hanggang ngayon ay sinasabi mo pa rin sa bawat isa sa amin, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, ang kapayapaan ng ating
Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Ipakita, ipaabot at ipadama natin ang kapayapaan ng ating Panginoong Yesus sa ating mga kapatid. Kapayapaan sa inyo lahat. Peace be with you. At sa ating abang kalagayan. Palad tayo hanggang ngayon ay nananatili ang katapatan ng pangako niya na hindi niya tayo kailanman iiwan. Panginoon, Hindi Hindi ako ako karapat-dapat karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
bago po magbigay ng kanyang pangwakas na pagbabasbas ang ating minamahal na pari, inaanyayahan po namin kayo, Father Pete, kasama po ni Apo Conching na maupo po sa bandang gitna. Para po kasama namin ay ma-witness po natin ang isang mahalagang handog ng ating Divine Mercy Choir po, na walang sawa po talagang nag-iensayo para po sa mga mahalagang okasyon natin dito sa Dambana at gayon din naman po sa ating parokya. So, kasama po sa pangunguna ng kanilang tagapagtugtog si Kuya Alan Andrade at ang kanilang guro si Ate Gloria Vinuya. Father Pete and Apo. Okay. Si Apo na lang daw po. Mawi-witness din naman daw po ni Father Pete. Muli po ay ibinibigay ko po sa inyo muli po masigabong palakpakan po sa ating masisipag Divine Mercy Choir.
natin ang mga gurang. Very good. Maraming salamat. Tayo po kayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, maging lubos nawa ang aming pakikinabang sa tinanggap namin sa piging mong banal upang ang aming ginaganap ng lantaran ay siyang aming makamtang tunay sa pamamagitan ni sa Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang kapatid, paniwalaan ninyo, tanggapin ang pagpapala ng Diyos Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang banal na misa, humayo na tayo sa tunay na kapayapaan. Salamat sa Diyos.